lalo kung siya ay maka-China, lalo kung siya ay senador, itagpasin mo na. Layas! Saan po kaya sa palagay ninyo hahantong itong palitan po ng patutsada, yung patutsadahan ng Pilipinas po at China? Ito ba'y lalala pa sa palagay ninyo o hindi, huhupa din yan? Definitely, Alvin and Doris, no? Kailangan tayo talagang tumindig dito, no? Sabi mo nga, Doris, na wala kayong karapatan para makialam Oo dito naman. sa aming internal affairs, ano? At saka the last time I check, ano, isa tayong democratic na bansa, no? At ginagalang natin ang karapatan para freedom of expression, pananalita dito sa ating bansa. At dapat yan ang, kumbaga, ang backstop natin at hindi tayo dapat matinag dyan. Ano? Kung mag-escalate man to, basta pinangahawakan lang natin yung ating mga karapatan at of course yung adherence dun sa rule of law. Oo, Marami tayong mga strategiya na ginagawa ngayon ng present government. Ano? Pero yung binanggit mo nung panahon ni President Duterte, no, yan ay mga narratives, no, na nanggagaling mismo sa Beijing, ano, para nga takutin at para mawala ng loob yung kanilang target na bansa, ano. And unfortunately, yan ay namayagpag nung panahon ng dating pangulo, ano, at parang sinasabi nga sa mga Pilipino na wala na tayong laban dito. Ngayon ngayong at present, no, sa bagong administrasyon, ipinakita natin na kaya pala natin tumindig, no. Maski malakas at malaki itong ating katunggali, ano. Nakita natin yung pagkampi sa atin ng mga maraming bansa, hindi lamang dito sa ASEAN or sa Asia, pati na rin sa Europe at of course ang Estados Unidos. So dapat bang maging alerto po ang Pilipinas, ang pamahalaan, dahil iigting pa ang pakikialam at panghihimasok ng Yan. China sa ating bansa in the near future? Yes, so ako'y naniniwala dyan, no, bilang nag-aaral ng tinatawag na mga malign influence operations, ano. Ang tingin namin dito sa ginawa ng Chinese Embassy ay isa lamang ruse, ano. Kumbaga, dinadivert yung ating attention, no. Kung inyong maalala, no, sinabi na nga ng National Security Council natin at iba pang ahensya ng gobyerno na gumagalaw talaga itong mga Beijing-affiliated influencers, no. Ito na yung mga trolls, ito na yung kanilang mga local conduits, no? Na gumagalaw sila para kumbaga itulak ang kanilang agenda dito sa ating bansa, no? Kasama na diyan yung pag-iimpluwensya ng eleksyon, kasama na diyan yung pagdi-discredit sa ating pamahalaan, no? Lalong-lalo na ngayon na pumapasok tayo sa isang tumultuous at very kumbaga uncertain political process, ano? Gagamitin niya ng ating mga katunggali, ano, especially ng China, para nga malihis ang ating atensyon dito sa West Philippine Sea. So, alam naman natin na malakas ngayon yung mga Beijing-affiliated na mga kandidato o mga politiko, no? Dahil na nga yan siguro sa dami ng resources na kanilang nakukuha, no? But nevertheless, kailangan talaga, Alvin, Doris, maging mapanuri ang mga tao, no? Sino ba talaga ang nagtatanggol sa karapatan ng Pilipinas? Sino ba talaga ang mga politiko, ang mga leader natin na tumitingin sa kinabukasan, may sa kinabukasan ng Pilipinas, no? Dahil ang laban ng West Philippine Sea ay pangmatagalang laban. Hindi yan matatapos bukas o sa isang buwan o sa isang taon, no? Ito'y pangmatagalang laban at ang atake dito sa ating mga katunggali ay pahinain ang resolve ng ating bansa, ano? So kailangan maging aware tayo diyan at maging mapili tayo, no? Kilala na natin 'tong mga politikong ito, eh. Ito yung mga nagsasabing pagbigyan na natin ng China, wag tayong maging wag tayong masyadong maingay at baka tayo ay pitikin, no? Oo. Tinatakot tayo ng mga sarili nating mga politiko at kilala natin 'tong mga 'to, hindi naman sila nagtatago, eh. Tawag nga sa kanila, sabi mo nga, Doris, kanina dun sa nag-comment, mga modern makapili, no? Ito na yung mga politikong 'yon, hindi na sila nahihiya. Ano ba talaga si Senator Robin Hood Padilla? Pilipino o spokesman ng China? Dahil depensahan niya yung atake ng China sa ating mga senador. Kapwa niya senador, sa ating mga kongresista at sa ating mga spokesperson. Robin Padilla sa hindi pumirma doon sa resolution ng Yes. Senado na Yes. condemning China for practically dictating na manahimik kayo at saka yung pananakot na or you will pay the price. Hindi ba napaka-basic nung katanungan na yun na should you condemn China or at least take China to task for all their Yes. pronouncements? Hindi, di ba?
Yes, dahil hospitable naman tayo. Pero wag naman tayo masyadong ibabarubal o babastusin. Dahil meron tayong freedom of speech, meron tayong freedom of the press. Sa China kasi wala nun eh. Hindi natin inaaway yung China as a country. Ang inaaway natin, yung kanilang Communist Party, government, na ino-occupy yung ating territory. At nanalo tayo sa International Tribunal, sa UNCLOS, ika-10th year anniversary ng ating historic win. Na tayo lamang ang nag-file laban sa China, tayo lamang ang nanalo, at yung buong mundo, suportado tayo. Baka nakalimutan ito nung ating mga yung ang tawag ko sa kanila, unlucky nine. Yung senador na ayaw pumirma doon sa resolution criticizing the conduct and the language of the Chinese embassy. Dati kasi yung mga makapili nung World War II, nakabayong. Nahihiyang ipakita yung muka. Ngayon, parang pinagyayabang pa nila na sila ay taksil at saka traidor. Doon lang ako medyo nagulat na baka kinakailangan nila uli magsuot ng bayong. Probe on this. A congressman taking up the cudgels of our aggressor in the West Philippine Sea. Definitely. I'm going to file an ethics charge because he has failed in his duty. So I now call. Please withdraw that because otherwise there will be a charge. I'm going to file, Madam Chair, in his presence now. Because I cannot in conscience accept what he has said. We are all Filipinos. We took the oath to defend the Philippine Constitution. Hindi ko po kailanman dinidepensa ng China. Gusto kong palakasin ang ating paninindigan dito. Bakit hindi po tayo magkaintindihan? Napakasimple lang nun. Hindi tayo Wala pong coordinates talaga. Hindi po ang mapa lang po ang magbibigay ng coordinates. kahit na magdebate tayo hanggang sabi ko nga, Kingdom Come, tungkol dito sa meets and bounds na ito, hindi magbabago yung arbitral ruling na sinasabing mali ang China, hindi dapat nagtatayo ng mga illegal structures ang China sa ating exclusive economic zone. So bakit tayo bumabalik dito sa debate ng meets and bounds? Para sa ano? Para pahinain natin yung naging award natin sa International Tribunal? Hindi tayo mananalo kung hindi maliwanag ang ating mga karapatan at ang ating exclusive economic zone kahit na hindi pa na-determine ang meets and bounds. We were still awarded. And we were our claim and our rights were recognized and China's rights were rejected. Are we saying here now, Mr. President, that we have to go back to the arbitral ruling, to the tribunal, present a new definition of what constitutes West Philippine Sea so that they can amend or they can set aside the award? Please, I would appreciate being clarified. Let me clarify, Mr. President. Are we getting the impression that the West Philippine Sea was awarded to us by the arbitral tribunal on a silver platter? Sinabi po niya kung nasaan yung ating mga coordinates? Well, Mr. President, Tayo po ay merong entitlement sa 200... Again, Mr. President, assuming that these have to be defined, I think we can define that by Philippine law. Yung ban China, meron silang coordinates? Yung 9-dash line nila? Wala. Wala eh. Tayo nga may baseline eh. May baseline, 10-dash line na. Oh, may coordinates ba? Wala eh. Tayo nga may baseline survey law eh. Sila wala eh. Kung ano maangkinin kanila eh. So, I want to find out where are the coordinates of China in the West Philippine Sea. Sa pagkakaalam ko po, Mr. President, si Commodore Tariela ay spokesperson ng Task Force West Philippine Sea na binuo po batay sa polisiya ng buong gobyerno natin ng whole of government approach sa ganitong kahalagang usapin ng foreign policy. At dala po niya yung updated na dokumentasyon ng ating mga kung may positibo at unfortunately mas maraming negatibong mga engagements ng gobyerno ng China sa ating karagatan, lalo na yung paghaharas po sa mga barko at mga ibang vessels ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard, yung pagkait po sa ating mga
mangingisda ng access sa kanilang kabuhayan sa traditional na fishing grounds natin. Yung pag-i-interest din po nila sa ating mga gas and oil reserves sa ilalim ng ating karagatan. At sa lahat po, so far, nang nasaksihan ko pong mga pananalita ni Commodore Tariela, batid ko po ang kanilang paguyod talaga sa pambansang interes ng ating bansa. Partikular dun sa incident na tinanong ng good gentleman mula sa Pampanga at Tarlac, nagsasalita si Commodore Tariela sa isang forum sa isa sa mga kolehiyo sa ating mga pamantasan at ipinakita niya kung paano kumikilos ang gobyerno ng China led by the Chinese Communist Party at kanilang kasalukuyang presidente. Kung pagpapakita lamang po ng visuals para gawing mas dramatic o graphic para sa mga estudyante, aba po, matagal na pong nanguna ang gobyerno ng China sa ating bansa at sa ating gobyerno, pati po sa iba't ibang mga opisyal ng ating gobyerno. For at least 1 decade, Mr. President, ang mga opisyal na pahayagan ng gobyerno ng China ay nagpapakita ng mga visuals din and overwhelmingly derogatory po ang kanilang mga ipinapakita. Nilalarawan ang presidente ng Pilipinas bilang isang megaphone lamang ng ibang bansa, dinodrawing na parang marionettes lang ang ating bansa at ating mga Navy at Coast Guard vessels ng interes ng iba pang dayuhang bansa. Wala pong ipinapakitang respeto at tahasang pambabastos sa ating gobyerno. Ano po ba ang pagkakaintindi ninyo sa assertive transparency or measured transparency, Mr. President? Sa pagkaintindi ko po, Mr. President, ang assertive transparency ay ibig sabihin, isa sa publiko, lahat ng mga importanteng engagement sa pagitan ng ating bansa at iba pang mga bansa, lalo na sa loob ng ating teritoryo. At particular dito, sa ating dynamic sa gobyerno ng China, ibig sabihin ay hindi magiging mahiyain ang ating gobyerno upang sabihin kapag nga may ganyang mga insidente tulad ng nagbunga ng pagkaputol ng daliri ng isang uniformed personnel natin, yung pansamantalang pagbulag at pagdinig sa ating mga personnel dahil gumagamit ng high-frequency radar o mga laser lights. Yung pagkait na makaresupply tayo ng maayos sa ating mga personnel sa mga lugar sa loob ng ating karagatan at teritoryo. Na hindi tayo o hindi ang gobyerno magiging mahiyain sabihin ito sa ating publiko at pati sa regional at international community. Bilang mga bagay na lubos na ikinababahala at nais iwasto ng ating gobyerno, whether ang lehislatura o ang executive, Mr. President. Maaring sabihin natin may mali ang China. Ngunit kung halimbawa sa kanyang paghahayag ng mga bagay-bagay na maaring malaman ng publiko, katulad po ng ginawa niya, kailangan po bang gumamit pa siya ng mga cartoon caricatures para ipakita niya ang Pangulo ng China sa isang negative at isang nakakahiyang mga pamamaraan. Alam po ninyo, Mr. President, dito sa ating tinatawag na West Philippine Sea na kinukuwenta nga nila yan, ito'y halos equivalent ng ating exclusive economic zone. Mas marami pa pong features ang Vietnam na okupado kaysa sa China. Meron din pong features na nasa loob ng ating West Philippine Sea na ngayon ay sinakop o occupied ng Malaysia. Tinanong nga ako ng Chinese ambassador, sana man lang o kaya gusto naming mangyari kung paano nyo pinakikitunguhan naman ang Vietnam sapagkat claimant din naman sila, pare-pareho tayong claimant. Sana hindi naman yung paraan na parang kami masyado naman kaming kontrabida. Yung Malaysia, nandun din naman. Pagpupunta rin naman yung barko ninyo doon, tinataboy din naman kayo. Totoo naman po yun, Mr. President. I-shift po natin o lakihan po natin yung magnifying glass na meron po tayo ngayon.
Ang problema po ay hindi kay Commodore Tariela. Ang problema talaga ay sa kondukta ng Chinese government sa kasalukuyang dynamics. Kung sumasakit ang loob nila dahil ayon sa kanila masyado naman silang kontrabida, I'm sorry, in this particular case, sila talaga ang pinaka-kontrabida. Hindi po nila pwedeng sabihin na mas marami namang ino-occupy ang Vietnam, may mga kasalanan din ng Malaysia. Opo, alam natin may iba't ibang claimant country sa buong South China Sea at yung iba ay kumbaga karibal din natin sa mga claims natin bilang Pilipinas. Pero hindi naman ina-attack ng Vietnamese Navy ang Navy at Coast Guard natin. Hindi naman dinedenay ng Malaysia ang mga mangingisdang Pilipino makapangisda sa sarili po nating karagatan. Ang pinag-uusapan po natin at ang pinagmumulan nitong mga malalim na pagkabahala natin, hindi po ito maliit na problema. Napakalaking problema po nito. Isa sa malaking problema natin sa ngayon. Yun po, in largest part, dahil sa kondukta ng Chinese government laban sa atin, lalo na sa karagatan, at ngayon, gaya po ng nabanggit ko kanina, pati na po sa internet, na kumbaga, sila nga ay nagiging problematic sa atin, gusto man natin pareho na lutasin ito, pero bukod sa ginagawa nila sa atin sa ating laot, sa Navy, Coast Guard, mga mangingisda, sa ating buong sambayanan, gusto pa nila patahimikin kapag may mga pinuno ng gobyerno sa executive man o dito po sa legislature na magrereklamo. Ang tawag ko po dyan, Mr. President, sa ugali ng Chinese government, gaslighting. Sila na nga ang gumagawa ng mali, mamasamain pa nila kapag pinuna ng ating panig, ng ating gobyerno, tayo pa ang may kasalanan at sila pa ngayon ang biktima. If you're undermining our own position, if you are defending the position of the People's Republic of China, if you are advancing their interests and at some point questioning our own position, I don't think that this is a patriotic service to the Filipino people. This is actually treasonous, no? Hindi po tayo Marcoleta, hindi tayo Padilla, at hindi po tayo Cayetano, at iba pang swapang na senador. Mga kaibigan, mga traidor na senators, Chinators. Pag kami sumita, tagpasin mo na, lalo kung siya ay maka-China, lalo kung siya ay senador, itagpasin mo na. Okay? Yan po ang ating pong paninindigan. Pag kami sumita, tagpasin mo na, lalo kung siya ay maka-China, lalo kung siya ay senador, itagpasin mo na. Okay? Yan po ang ating pong paninindigan. Iniibig ko ang Pilipinas. China, layas!